Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon tingnan natin itong Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Noong February 3 ay nagkaroon ng groundbreaking para sa Taguig City Integrated Terminal Exchange, no? Kasama dito ang DOTR, TRB, DPWH, City of Taguig, at Ayala Land Corporation at San Miguel Corporation. Ngayon, ano nga ba ang TCITX? So, ang TCITX ay isang transportation hub kung saan ay dito magbababa at magsasakay ang iba't ibang uri ng transportasyon, mostly galing sa mga probinsya sa south, no, papasok ng Metro Manila. Maihalin tulad natin to doon sa PITX na kasalukuyang nag-ooperate na ngayon, no? So ito, kumbaga makakatulong to para mabawasan yung dami ng sasakyan na papasok sa Metro Manila at para mas maging organisado yung paglipat ng mga pasahero sa ibang mode of transportation, no? Then, saan nga ba matatagpuan ng TCITX? So, dito. Ito yung NAIA International Airport. Ito yung reference natin. Ito yung Arca South. So, yung location ng TCITX ay dito, sa area na to. So, titingnan natin yung mga kalsada. Nasa kanto siya ng Arca Boulevard at ng East Service Road. So, ito yung Skyway. Bago siya dumating dito sa may C5 interchange dito. So, dito siya ilalagay. Base dito sa render, yung kanyang position niya ay dito yung pwesto ng TCITX, yung mismong building niya dito sa area na to. Yan. Kung titingnan natin sa mapa, dyan yung magiging location niya dito sa area na to. Yan. Dyan sa area na yan yung magiging pwesto niya. Kung mapapansin nyo ay dito ay mayroong mga markings ng PNR right of way, kasi dito sa area naman na to itatayo yung east entrance para sa NSCR FTI station. Dito rin yung Metro Manila subway station ng FTI. So magkasama ang NSCR at ang Metro Manila subway dito sa FTI. So yung pinaka grounds niya ng mismong interchange dito ay dito yung sakop niya, no? Itong in-enclose ko sa red ay yan buong yung buong parang grounds ng buong interchange, no? Dito naman yung building mismo kung saan dito yung magbababa at magsasakay na yung mga public transport, no?
So, titingnan natin. Itong nakapula, in-enclose ko sa pula, ito yan. Then, itong nasa may yellow, ito. Yung pinaka-building niya. Then, yung NSCR FTI station, kasama rin yung Metro Manila Subway ay dito. Dito yung kanyang pwesto. Yung mismong station ng NSCR. So, kita nyo, magkalapit lang sila. No? So, may connectivity. Then, dito yung itatayo yung east entrance, exit and entrance. Kasi walang direct na path para makapasok ka dito sa station ng FTI at saka MMSP. So, dito ka papasok. Then, underground yung daan niya. Papunta dito sa FTI station ng NSCR. Yung concourse nito ay nasa basement level 1 ng station. Then dito naman yung west entrance, kung saan may link din yan underground, yung patawid dito sa SLEX, then papunta dito sa station, para yung mga pasahero na nandito sa side na to ay mas madaling maka-access. So, ayan, no? Kung titingnan nyo, malapit lang siya. Although, hindi pa malinaw kung ang gagawin nila ay overpass ba o underground na connection between ng TCI-TX at saka nitong east entrance ng NSCR. Pero at least, meron siyang connectivity. So, mas convenient siya kasi pagbaba mo ng tren, pwede ka lang lumipat na lang dito sa papunta sa TCI-TX, then papunta sa kung saan man yung destination mo, no? So yung sinabi ko nga, maaring may underground or overpass na connection between dito sa dalawang establishment na to. So at least yun yung connectivity niya. Then kung titingnan ulit natin dito sa render ng station ng TCI-TX, meron siyang mga viaducts na galing dito sa Skyway, no? Then papasok siya dito sa Arca South. So itong TCI-TX, magkakaroon siya ng dedicated ramp para yung mga sasakyan at saka yung mga public transport na papunta at galing dito sa TCI-TX ay may access siya, no? So ito yun, yung interchange niya, no? So dito from Skyway, magtatayo sila dyan ng mga ramp, no? Exit at entrance ramp. Then may option kung saang direksyon ka makaka-access, no? So yung mga galing sa north, dito meron siyang option dito. And then yung mga papuntang south naman, dito siya. So itong kalsadang to ay parte siya ng Southeast Metro Manila Expressway, also known as C6, and also known as Skyway Stage 4. So kung titingnan natin itong kalsada na to, ay alternative route siya papunta sa Quezon City, no? So ito siya. So dito sa outline na to, may revision na siya, no? So ito yung original alignment kasama tong pula, pero ni-revise na nila yan na dahil maaring dahil sa right of way issues, no? Kaya ang ginawa na lang nila ay may bahagi na dadaan pa rin sa C5, and then dito na sa mismong river na padadaanin yung mga viaducts. Then dudugtong siya dito sa
C6. Then hanggang dito siya sa Batasan Complex. So yun yung kanyang alignment, no. So balik tayo dito sa mga toll plazas dito, no. So yung mga bus galing sa TCITX, yung mga bus o kaya mga public transport na papunta o paggaling sa TCITX, ito yung kanilang dedicated ramp dito sa area na to. So ito nasa baba yan, no. Nasa baba yung ramp na yan, itong way na to. And then meron siyang paakyat. Ito siya, no. So look, itong view na to ay dito sa area to from behind, no. Overlooking dito. So nandito yung perspective niya. So dito meron siya parang U-turn, no. Sa ibaba itong U-turn na to. Kung sakaling kailangan bang pumunta ng bus pa north o pa south, no. Pero yun yung dedicated dedicated ramp niyan dito sa area na to. Then may toll plazas din siya. Yung mga direct galing sa Skyway, may toll plaza siya dito papasok ng Arca South. So yun yung toll plaza niya. Then meron din siyang toll plaza papunta dito sa area na to ng Arca South, yung mga galing dun sa expressway mismo dito at saka palabas, no. So ito yung view niya. Kung makita nyo, ito yung kaninang tinignan natin na parang U-turn niya. Itong area na to. Then dito yan. Itong toll plaza na to. Ito. Dito. So yan yung mga entrance niya. So ito yung isa pang view ng TCITX. So looking from dito yung from here yung kanyang view, no. So kung makita natin itong kalsadang ito, ito yan, itong kalsada na to. Then ito na yung mismo building niya, no, ng terminal exchange niya, no. Then ito yung Skyway. Then ito yung entrance, yung east entrance ng NSCR. So malapit lang siya. Then ito naman yung kanyang interior, no. Dito may mga lugar para sa mga pasahero habang naghihintay sila ng kanilang mga masasakyan. So kumpara dun sa PITX, medyo mas malawak siya. Kasi sa PITX parang medyo narrow lang yung kanyang area. Then may mga commercial establishment sa bawat gilid niya. So ito yung pinakita nilang design, no? Then ito naman yung kanyang kung saan sasakay na yung mga pasahero dun sa mga public transport. So mostly halos kagaya siya sa PITX, pero at least mas magiging organized na at merong pinaka central hub, no, kung saan doon magkakaroon ng paradahan yung mga bus from the south, then magta-transfer na lang sila para doon sa mga papasok ng Metro Manila. Then ito yung kaninang tinignan natin, ito yung mismong mga ramps niya from and to the Skyway. Sisimulan na nila yung construction niyan, no? And then target nila 2027 matatapos, then 2028 yung start na operations. Although tingnan natin kung maabot nila yung target na yon, no? Kasi syempre maraming pwedeng mangyari. Hopefully magtuloy-tuloy lang, no. So yun lamang po, no. At least nakita natin yung kung saan ba talaga nakapwesto yung TCITX at ano ba yung connectivity nito dun sa mga iba pang mode of transportation. So hopefully at least may nalaman natin, no? So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.